What's up mga ka-technician? Nagbabalik ang DIY Pinoy Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe guys, subscribe na kayo. Click ang notification bell button, click ang all-time nyo rin na mga videos. So yun guys, tuturuan kayo mag-solda ng SMD parts o kaya through hole. So balik kung nakikita nyo guys, etong board natin, ayan, ay SMD parts siya guys kasi surface mount device siya dito sa taas. Tapos sa baba niyan, etong mga to, through holes yan. Ayan, so ang gagawin natin, pag unang nag-ano kayo ng mga ganitong kit guys, yung wala pang mga component or mga parts, pag wala pa nyan, so gagawin nyo lang, uunahin nyo yung mga maliliit. So eto kasi guys, yung IC nito maliit to. Ayan, kung nakikita nyo, eto maliit, tapos eto, isa dito maliit. Okay, syempre mas maliit yung ano niya, yung resistor. Pero syempre kung isipin nyo guys, mas maliit naman yung mga paa. Okay? Kung ang resistor niyan ito kasi guys yung mga resistor yan. Yan, puro resistor. Tapos ito yung capacitor. Ito yung mga IC niya. Ito, tsaka ito. So kung makita nyo malaki kaysa sa resistor. Pero kung titignan nyo yung paa niya, mas maliit. So unahin nyo yung mas maliit ng yung trace pad guys. Okay? Kasi pagka nalagyan nyo kasi to agad ng mga, ayan, tulad yan, resistor, ayan, capacitor. Pag nalagyan nyo agad yan, tapos isusunod nyo to, mahirapan na kayo, wala na kayong space para sa tip. Guys, okay? So, bale, ano ba mga kailangan natin na equipment or ang tools? So, una sa lahat guys, dahil maliit yung gagamitin natin, so gamitin natin ay 0.6 mm. Okay? Kasi itong mga resistor dito ay 0.6 mm by 0.4 mm. So ito, gagamitin naman natin tong 0.8 mm para sa mga through hole guys. Kasi ito, tulad din tong black terminal, pag nilagay natin siya rito, pwede agad natin siya solda na maayos. Okay? Di tulad ng mga SMD parts, yung mga nasa taas, hindi dito sa may trace pad niya mismo, yun kasi maliit guys, kaya kailangan natin ng maliit na soldering lead. Ayan, manipis yan guys kaysa dito sa 0.8 mm. Ayan, kung makikita nyo guys, ayan ang pinagkaiba niyan. Okay, 0.6 sa taas, ayan, 0.6 sa taas, 0.8 sa baba. Kita nyo yung pinagkaiba. So kailangan natin mas maliit guys para hindi natin masasobrahan ng paglagay ng soldering lead. And then dito naman sa soldering tip, yung soldering tip na gagamitin natin guys ay wag tong B2 kasi guys ito mostly yung normal. Okay, ito yung default na soldering tip. Kahit saan kayo bumili, yan ang laging default nilang soldering tip. Yan ang B2. Ito kasi guys, yung B1. Kung makita nyo yung B1, mas pointy siya guys. Ayan. Ito yung B1. Ito yung nagalaw na to. Tapos ito yung B2. So, mas pointy yung B1. So, kailangan natin yung B1, huwag yung B2. Okay? And then, bakit kailangan natin itong mas makakapal na to, yung malalaki na to? Ito yung D24 or driver 2.4 mm. Kailangan natin yan guys para sa mga through hole kasi pagka nagsolda na tayo dito, kailangan mas makapal or pares ng kapal guys. Ayan, tulad yan. Oh. Ganyan. Para mabilis siyang matunaw. Mabilis kumapit. Okay? Bakit kailangan natin ng knife or KU? May mas makapal dito or may mas malaki guys. Ang tawag doon ay K-type. Ito guys ay KU. Okay? K at saka UU. Yan. So kailangan natin to para kung sakaling wait lang. Kung sakaling magsasolda tayo ng pads tapos may sobra, parang umumbok na siya, pwede natin tong gamitin pang guys, pang kuha or to guys, parang butter knife to eh. So gaganin lang natin, kunin lang natin yung sobra. And then ayun, malinis na ulit yung pads. Or pwede natin i-resolder to yung mismong pads dito na maninipis.
Ayan. Pagka nagdikit yung dalawang pads, pwede, or pag nagdikit-dikit yung pads na yan, pwede natin siyang iskopin, guys. Pwede natin alisin gamit lang itong KU. Okay? Papakita ko sa inyo, guys, ano tayo dito, yung tag dito, yung pagdidiktikitin natin yung mga solda para makita nyo kung paano gamitin itong KU. Okay? Well, pwede rin naman gamitin yung mga kapal, guys, tulad nito, pang scoop, pang tanggal lang. So, depende, guys, sa tricks nyo. Okay? So, ayan. At itong gagamitin kong body niya, guys, sa soldering tip. Kasi ito, guys, ay fine seal soldering iron V2, guys. Version 2 na to ng fine seal. So, yun lang, guys, yung ginagamit ko. Ayan. And then, pwedeng gamitin yung barrel jack at pwedeng gamitin yung Type-C as power supply input. Okay? So, sa ngayon, gagamitin ko is itong power bank, Anker, para sa power supply niya. So, pakita ko sa inyo, guys. So, lagyan muna natin itong isang tip. Ayan. Higpitan lang natin to. Kailangan di gumalaw. And then, ayan, guys. So, nakita nyo. Nilagyan ko nga pala siya ng LED para magandang tignan, guys. Ayan, no? Ayan. So, 20 volts. Yung input niya ngayon galing dito sa may power bank natin. So, naka-power bank ako. Safe siya, guys. Kapag gumamit kasi ako ng power bank, safe siya as guys, electric shock galing sa AC. Kasi pagka naka-AC ako, naglalabas kasi ito ng voltage. So, kapag naka-power bank ako, naka-isolated ako sa voltage ng AC, okay? Para hindi masira yung IC, okay? So, sinesave ko lang yung gagawin ko para sure. Okay? And then, ngayon, guys, ay simulan na natin. Bale, kailangan natin ng exhaust. So, lapit natin yung exhaust. Ayan. So, ayan siya, guys. Para yung usok, dire-diretso doon sa labas, guys. Ayan. So, on ko lang siya. Bale, ang ginagamit ko pang on sa kanya, guys, ay paako na. May ako dito. May ako, guys. Gamit akong tag dito. Pedal, guys. Pedal switch. Okay? So, nilagyan ko siya ng pedal switch para kada magsusolda ako, tatapakan ko lang siya. Ayan. Okay? Tapos pagka inaras ko yung paa ko, ayan. Okay? So, ganyan ka ganda yung setup ko dito sa bench ko. So, ayan. Lagyan natin ng ilaw para nakikita natin. And then, zoom in lang natin, syempre. Ayan. So, pagka zoom in pa natin kasi ng mabuti, parang malabo na ata, guys. Ayun, parang malabo na. Pero, try natin. At least kitang-kita nyo pa rin. Zoom in natin na ganyan kalapit. Ayan. So, kuha lang tayo ng tweezer. At kailangan natin kumuha ng parts. Okay, so, pagka magsasolda kayo ng component, lagyan nyo muna ng konting, guys, konting lead. So, make sure guys na ang temperature nyo na gagamitin ay mababa lang, guys. Ayan, mga nasa tama na to, mga 320. Ayan, para hindi matuklap yung trace pad nya, guys. So ayan, naka-on na siya. So pagka hinon natin yung film extractor, ayun, hinihigop siya, guys. So, pakita ko sa inyo, pagka nahinihigop siya, ito. Okay, nakikita nyo, ayun, hinihigop siya. Ayun, guys, kita nyo, ayun, hinihigop po. So, pagka madumi naman yung tip, guys, so pagka madumi yung tip niyan, ang ginagamit ko, ito lang. So, ginaganyan ko lang siya, guys. Ayan. Okay, so malinis na ulit siya. Hindi ako gumagamit ng basang sponge or kung ano pa man na panglinis dyan, guys, sa tip.
kung thermal paste man niya, I mean dito, soldering paste man yan or kung ano man yan guys. Ang ginagamit ko lang para maging malinis at maayos, ilalagay ko lang siya, pupunuin ko lang. Ayan, kailangan puno nyo yung tip. So makinis na siya. So makita nyo, ayan, makinis na siya guys. And then dito ko lang siya nililinis. Ayan, para siguradong malinis na malinis guys. Walang dumi. Ayan, wait lang. Ayan siya guys. Ayan, diba? So simulan natin. So make sure pagka naglagay kayo ng component, meron niyang ito, yung bilog na to guys. So yun yung bilog niya na yun. So kailangan tama yung pagkakalagay nyo. Hindi kasi kita eh. Ayun guys yung bilog, ayun nasa taas kanan, sa kaliwa. So ganyan yung paglalagay nyo guys. Okay, pero bago yan, syempre lagyan mo natin to ng LED. Huwag kayo matakot guys pag kayo matusolda. Ayan. So gagawin ko lang dito, makapal lang yung ilalagay ko muna una. Papakita ko sa inyo bakit makapal. Tapos aayusin ko yan, magiging malinis yan guys. Ayan. So pakita ko sa inyo ha, para kitang-kita nyo. Ayan, nakita nyo. So lapat na yung mga pin nya, pero eto guys, makapal yung pagkakalagay dito. So madali lang alisin yan, gamit lang yung knife. Okay, so wait lang, kunin ko muna to, soldahan ko muna tong mga nandito. Ay, hindi nyo pala makita. Kailangan kasi maayos na maayos guys. Kailangan sakto. Kasi pagka hindi sakto yan at nilinis nyo, hindi mo malilinis ng maayos yan guys. Okay lang sa una na dikit-dikit siya, pero sakto siya guys. Para pagka nalagyan nyo ng LED, tag dito, dire-diretso na yung ano niya guys, yung tag dito, yung soldering LED. Hindi siya pwede ganyan guys eh. Sa ganito talagang matagal to ano guys, i-solda kasi maliit siya at madaming paa. Pero kapag meron na kayong
meron kayong ano, tawag dito, meron kayong tawag dito, kalimutan ko. Mamaya sasabihin ko sa inyo guys pagka na ano ko. So ayan siya guys, oh. Ayan. So nakita nyo dito, ito pantay-pantay na siya. Ayan, oh. Sa kabila kung titignan nyo, pantay-pantay na rin yan, pero dikit-dikit lang siya guys. Okay, so ang gagawin ko, pakita ko sa inyo, ha. So lagyan ko lang to, lagyan ko ng LED. Tapos talagyan ko ulit ito ng LED. Ayan siya guys. So nakita nyo, dalawa na sila. May makapal na LED. Okay. Pero pakita ko sa inyo kung bakit ko nilagyan yan. Okay. Ganito yan. Ayan na, para hindi ko kayo niloloko. So off muna natin ito. Alisin lang natin ito. Ilagay natin yung knife. Ayan, KU guys, yung knife, ayan. Tapos on natin. Ilagay ko siya sa 345. So wait lang tayo konti. So ayan guys, 340 something na siya. Ayan, 43, okay lang yan. And then tignan niya, tatanggalin ko yung ano. Ayan na, oh, alisin ko lang yan. So pinalilinis ko ito guys, ha. So kunin ko lang siya, tapos linis, kuha, linis. Ganun lang gagawin ko guys. Kunin ko lang siya, tapos linis. Tapos makikita yung resulta. Okay? Ay. Makikita yung resulta. Ayan na siya guys, oh. Kita nyo yung resulta. Ayun, oh. Dikit-dikit na yan. Okay, ito naman sa kabila, ganun lang din. Tingnan nyo, ha. Palisin ko to. Linis ko lang doon sa may punch. Ayan. Kasi ang soldering lead guys, na-attract yan sa init, kaya sumasama sa init yan, eh. Siyempre mas mainit itong tip natin, kaya mostly yung lead nasama siya sa tip guys. Gets nyo ba? Okay, ayan na, oh. Tapos na yan. Okay. Ay, tapos na pala. Ayan guys, oh. Ayan. Oh, kita nyo? Yung nakikita nyo sa baba, dun sa kaliwa, sa pinakababa, magkadikit talaga siya guys. Okay? Parang nakikita nyo, ayan, oh, malinis na siya. Ganyan po ang katindi guys, ang tamang tip pag gumamit kayo. So tayo naman natin dito sa may SOT, ano kasi to, SOT 23 guys, yung ganitong itsura. So ilalagay nyo lang yung tamang position nya. So meron siyang
ano rito guys, may mark. Ay, baka maano na, baka mawala. Pero ayan guys, may mark siya dito, bilog. Tapos ito yung pinaka mark niya, ito parang letter C. Ayun o, sa taas. Or parang U kasi pag ganun eh. Ito guys, ito. So bale yung mark na bilog dito dapat nakatapat din sa may U. So bale ganito yung itsura niya. Pag ganyan, okay? So bago yan, lagyan natin na siya ng LED. Yan, yung isang paa niya lagyan natin ng LED. Or kahit na buong paa niya lagyan natin LED guys, so pwede yan. Pakita sa inyo. Lagyan ulit natin ng LED yung buong paa. Pero ayusin mo natin to guys, syempre. Okay? So para ay, tikit-tikit na. Para dire-diretso. Etong ginagawa nating tutorial guys ay full tutorial na ito. Okay? So lagyan natin tong kabila. Lagyan natin ng LED. Yan guys, pakita ko sa inyo na nilagyan ko yung buong paa niya ng LED. Pati itong kabila. So ayan na yung itsura niya guys. So nakita niyo buong paa may LED, pero naka-align siya doon sa my pads. Okay? And then tignan niyo pagka tinanggal ko yung LED. Wait lang. Easy, di ba? Di ba? Tanggal agad guys. Nilinis ko yung tip niya sa sponge. I mean sa steel punch, yeah. Ayan guys. So, ayan. Oh. Kita nyo? Oh, diba? Dikit na agad siya. Sa resistor naman, mas madali na yun guys. Kasi kung kaya natin ng maramihang paa, ano pa kayong tagi-isang paa na lang? So, bali doon sa tagi-isang paa na lang guys, kailangan natin ng mas manipis na tip guys. So yung B1 gagamitin ulit natin. So sa resistor ang gagawin nyo lang ay ganito guys, para makita nyo maigi. Wait lang. Ano ba yun? Dito tayo sa may R1. Hindi, dito tayo sa may R... ano ba? Wait lang, andito kasi nang nakasulat dito eh. Okay, dito tayo. Ano to? 1,000 ohms or 1K. Ito yung 1K. Nakalagay ito sa may dito guys. Ito. Sa R12. So pagka resistor naman guys, ganito. Dito natin lalagay sa may R12. Ayan. So ganito lang gagawin niyo. Lagay niyo lang to konti. Ay, kailangan pala yung on to. Ayan. So on muna natin yun. Kaya pala ayaw matunaw. So ayan, okay na. Saglit lang matunaw to guys. Yung mabilis makapatunaw ng LED tong ano ko, soldering iron, kasi direct hit soldering iron siya guys. Wala pang minuto, segundo nga lang eh, mainit na agad eh. Ayan. So lagyan natin ito. Wait lang guys, ulit eh. So lagyan natin siya dito.
So ganyan lang yan guys. So antayin nyo lang siya na dumikit, ayan, tapos idiin nyo bago nyo soldahan ulit para lumapat, ayan. And then pagka malapat na siya, ganyan ang itsura niya guys kapag malapat na siya. Okay, pwede nyo naman ayusin yan. Yung sa akin kasi ano tag dito, pwede ayusin yan. Malapit kasi tayo sa camera kasi mahirap magsolda ng maliit na component tapos ang lapit sa camera. Ayan ayan guys, ganyan. Okay, so isa lang muna yung lalagyan nyo ng soldering lead, isang paa lang para mailagay nyo yung resistor. Okay, ganun din yan guys sa dalawang lang paa. Tulad nito, dalawang paa lang din. Ito ay LED nya guys. Dito nakalagay LED. So unahin yung isang paa, lagyan yung component. So unahin yung isang paa, lagyan yung component, tapos susunod yung kabilang paa. So ganito lang din yan. So yung isang paa na walang LED, lagyan natin ng LED. Ayan. Okay, so pagka bulk yung LED nyo, ganunan nyo lang siya guys, ganunan nyo lang sa may gilid. Ayan, pahapyawan nyo. So ganyan itsura nyan guys. Ayan. Okay, tapos linisin natin yan ng alcohol para yung mga yellow na yan mawala yan. Okay, and then hindi ko na guys papakita sa inyo yung iba kasi ano pa ba ang papakita ko sa inyo? Yung yung tag dito, yung ito guys, yung ano niya, MOSFET o yung transistor niya, pero MOSFET tawag dito guys. Ayan. So pagka ganito naman, napakadali naman to guys, kasi tulad nyan, i-ano nyo muna isang niya, yung isang paa, lagyan nyo muna ng LED. Pagka ganitong na guys, ganyan kakapal yung mga pads nyan, taasan nyo na yung temperature nya. Yan, 370. So tingnan natin. At saka gamit na tayo pala ng guys, ng 0.8. ito guys, 0.8. Ayan, para makapal na din yung natin, LED. Ayan, mabilis lang siya guys. And then ayan, kahit na pala hindi niya gumamit ng tweezer kasi malaki na yung hawak natin, pero hindi nakikita. Hindi natin ng tweezer, at least nakikita nyo guys. So ganyan lang guys gagawin nyo. Ayan, ayusin nyo lang. Ayan, so pagka maayos kasi yan, mas magandang tignan. Ayan guys, ganyan. And then lagyan nyo ng LED itong isa. Ayan, lagyan nyo ulit ng konting LED yung isa. And then dito naman, lagyan nyo yung LED to guys. Okay, so babaran nyo ng LED para naka na siya. Ayun, okay na. Ayan guys, ganyan ang itsura nyan. Ayan guys, diba? Malinis tignan. Okay, yung rest nyan guys, ako na gagawa nyan. And then papakita ko sa inyo guys pagka nasa true hole na tayo kung paano siya i-solda. Okay, so babalik ako guys. Okay, so ayan guys, kung nakita nyo na ilagay ko na yung mga component nya, yung mga parts nya. At ayan, pangit guys, napapangitan ako sa solda ko.
Ayan, yung iba makakapal. Pero matatanggal din naman yan. Kaya ko din tanggalin yan. Pero tinatamad lang ako. Ang pantanggal lang naman yan guys, yung ano pa rin eh. Yung knife. So hintayin nyo lang na dikitan siya. Para kumapit doon sa knife yung sobra. Tapos, ngayon guys ay... Ayan, linisin muna natin. Guys, bago natin ilagay yung mga true hole component. Ayan. So, linisin muna natin siya ng acetone. Kasi ang acetone guys, magandang palinis yan kapag kapag talagang gusto niyo yung sobrang dry. Okay? So, kung nakita niyo yung mga yellow na yan, kaya pa natin linisin yan guys ng acetone. Okay? Ang gagawin lang naman natin ay ito, kailangan natin ng board guys, or kahit na anong cardboard. At syempre kailangan natin ng acetone. So ito yung acetone guys, nasa syringe or nasa ano siya guys, injection. Pero ang ginagamit ko injection guys, putol na yung pinaka tulis niya guys. Syempre mahirap na kapag na-inject ka ng ano, na tusok ka. Ako po. Tapos ang tumusok sa iyo yung acetone. So ayan, lagyan lang natin siya ng acetone. Ayan. So babad lang natin siya ng saglit lang guys. Kasi mabilis din matuyo ng acetone eh. So babad nyo lang siya. Ayan. Ayan, nakikita nyo namumuti na yung gilid. Ayan guys, oh. Yung mga ano yan eh, mga plaques. Ayan, plaques galing sa soldering lead. Ayan nyo lang siya mamuti. And then pagka namuti na siya, anuhin nyo na siya ng tag dito ng brush, toothbrush guys, para matigas yung pinaka brush nya. So ayan, at linisin natin. Paikot-ikot lang guys, up and down, left and right, ikot-ikot. Malinis agad yan kasi acetone yan guys eh. Mabilis talaga yan. Ayan. Tsaka ang acetone, walang ano yan eh, wala namang water base yan eh. Talagang 100 or 99% acetone talaga siya, or 99% na alcohol talaga siya guys eh. Wala siyang tubig. Ayan. So dry na agad siya. Kita nyo guys? Oh, tignan nyo kung gaano kalinis. Diba? Ganun panglinis ng acetone. Tsaka kung nakita nyo dito, wala na oh. Maganda gamitin yung cardboard guys, kasi sinisip-sip niya agad yung plaques. So ayan guys, malinis na yan. Yung mga puti-puti na yan, matatanggal din yan. Ayan. So okay. So dito naman guys, eto, lagyan natin yung mga true hole nya. Ayan. Make sure guys tama yung pagkakalagay nyo, kasi baka baliktad yung terminal. Wala ka, mahirap na. Hindi naman sa mahirap. So babaliktarin nyo na naman siya, tatanggalin nyo na naman siya. Mamaya na to, huli na natin ito. Ayan. Lagay muna natin tong mga to. So ayan guys. So ayan, gagamitin natin yung last na tip. Ito guys, yung D24. So ayan, 360C yung temperature niya, para mabilis lang guys. Kailangan mabilisan lang yung pagka solda natin. So solda na natin siya guys. Ayan guys, nga pala, pagka ganyan napakatagal niya matunaw, ang gagawin niyo lang guys, taasan nyo ng 380. Ayan, or 385. Ayan, mabilis lang matunaw yan kapag ganyan. Tignan nyo guys ha. So ayan, voltage natin 27 volts guys. So nagbabago siya, depende dito sa type C. Kanina 20 to, diba? So ayan, tignan natin.
Diba? Tunaw agad. Yun na agad siya. Oh. Dikit na agad. So sa kabila, ay, tanggal. So lagyan muna natin tong isang paanan to, tapos lagyan natin isang paanan to, and then gagawin nyo, kasi nakaangat pa yan guys, nakita nyo mga nakaangat pa yan, no? So gagawin nyo, iyan nyo lang to, i-diin nyo lang habang sinusolda. Yon. Okay, so make sure na nakalapat siya, yung ngayon yung itim nakalapat na. Etong blue hindi pa nakalapat, so didiinan nyo lang, tapos soldahan nyo lang ulit. Ayan. Ngayon pag nakalapat na siyang ganyan guys, solisan na natin to. Pag nakalapat ng ganyan, pwede nyo nang solda yung kabila, tapos pwede nyo nang soldahan ditong kabila na to. And then balikan nyo yung kanina guys. Ayan. Ayan, balikan nyo lang yan para malinis guys. So ganyan lang pagsolda guys, back and forth. Ayan. Okay, so dito ganito rin guys. Yan sa USB nya, USB type A port. So, eto guys, dahil gumagalaw siya, gilid nyo lang, nakatagilid, lagyan nyo ng soldering paste yung kahit na ano, kahit saan dyan guys, basta maglagay lang kayo ng soldering, na soldering lead, soldering paste ulit, soldering lead, ayan, para yun ang pagdidikit sa kanya guys. Ayan o. So hindi pa siya nakadikit, diba? Ayan o. So ngayon pag ininitan niyo yan, tapos diniinan niyo yung ano niya, tag dito, yung mismong terminal niya. Ayan. Or yung port, ayan guys o. Ayan. So wala na siya, hindi na siya gagalaw pa. Hindi na siya pupunta kung saan saan pa guys. So ayan, tignan niyo mabuti. Kailangan lapat, okay? Bago nyo soldahan lahat dire-diretso. Tapos pag nasoldahan nyo na dire-diretso, balikan nyo yung unang sinoldahan nyo. So soldahan muna natin to. Ayan. Soldahan natin ito. Ayan. Tapos balikan natin yung dating sinoldahan natin, yung unang sinoldahan. Para, ayan guys, oh, di ba? Okay na siya. Malinis guys, tignan. Oh. 'Di ba? Oh. Walang kadumi-dumi. Oh, 'di ba? Ngayon, ita-try na natin siya, guys. Kailangan gumana siya. Kailangan meron siyang output. So, ang output nito dapat is 5 volts kasi naka USB type A siya, guys. So, output nito 5 volts tsaka ito. So, yung input nito, itong dalawa na to. So, nasa 9 volts to 40 volts pa pwede guys. So, try natin. So, kuha lang ako ng pang test. Hindi natin kailangan ng fume extractor. So, lagyan natin ng tag dito ng supply, yung input. So, lagyan natin ng 12 volts. Syempre. So, saan yung positive niyan? Ito yung positive input, tapos negative input. Ito yung positive 5 volts output, tapos yung ground niya or yung negative. Ito. So, ayan guys, tingnan natin. Ayan. So, kuha lang tayo ng tester. Well, pag umilaw naman ito, makikita natin kung gumagana. Pero kailangan natin makita
kung talagang may output siyang 5 volts. Kung naglalabas siya ng 5 volts. Okay? So, ayan. Tignan natin guys. So, hindi pa naka-on yan ha. So, lagay natin to rito. Ayan. So, on na natin. Ayan. So, ayan guys, meron na tayong 5.1 volts. Saktong-sakto yung gusto kong guys, 5.1. At, ayun, umilaw na siya. Bale, yung ilaw nito guys, pinalitan ko lang dahil dati yung ilaw nito ay kulay red ata yun. So, ayoko ng kulay nun. Gusto ko yung nagbabago kulay. Ayan. So, kung nakita nyo, meron siyang output dito sa may black terminal. Kailangan meron din tayong output dito sa may USB type A port. Ayan guys, so pares na parehas. Okay, so sana nagustuhan nyo ang video ko guys, at huwag kalimutan mag like, share, subscribe, click ang notification bell button, click ang all guys. Bye, peace.